Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Punta po tayo sa isang survey. Yung sikat na survey ng Pulse Asia pa rin. No? Ako po, pagdating po sa mga survey, titignan nyo po kung sino yung nagpapasurvey. Hindi po lahat na nagpapasurvey katiwa-tiwala na agad. No? O kasi dapat matagal na sila sa business. Ibig sabihin, yung SWS tsaka Pulse Asia, hindi po yan na basta-basta o hindi po nila sa tagal na nila sa business, dekada na po sila, kumikita po sila sa kanilang business, hindi po nila sisirain yan para paboran lang yung ilang politiko, yung SWS tsaka yung Pulse Asia na yan. Kaya po si Suarez, isa po sa mga pinakasikat na congressman na nagsusulong ng tsa-tsa. Ito po ang sinabi ni Suarez: bias survey questions distort public perception on charter reform. Ayon po kay Suarez, no? Pinapalagan niya po yung sinabi nila. Hindi na po kinakailangan banatan yung amo nila eh. Kasi yung amo po nila si Martin wala pa pong 1%. Yung isa pa nilang amo na si Raysa Ontiveros, 1% lang po. Bakit pa hindi na po aangat yung mga yun? Kaya wala pong silbi na dapat Leni pa rin kayo. Oo, dapat hindi kayo susuporta sa iba. Si Leni, malakas ang pagkakataon ni Leni na mag-second. Badong. Teka lang Badong. Ibig mo sabihin, tatrabahuin nila si Leni. Sino ba si Bading? Gandaan nyo naman, puta, ngayon, Bading naman ako. Pucha, nung nakaraan, mangkanor ako. Ay, usayan nyo naman pag-ako sa sakit. Nililito nyo sarili nyo. Minsan Bading ako, minsan mangkanor. Okay. Kasi kung magsiship kayo ng susuportahan, nakita nyo yung survey, walang pag-asa. Kaya stick kayo kay Leni, si Leni pa rin. Alam niyo na gagawin. Ay, teka pala, may tanong lang ako. Next niyan, boss, scammer ka. Hindi, may tanong lang ako. Boss Badong, bakit mo sila pinatatakbo sa pa si Leni? Alam naman natin na hindi naman nanalo si Leni. Bakit hindi nila sila maghanap ng iba? Alam po ninyo, una, it's too late. Wala naman sila na-produce na bago. Si Raysa Ontiveros, hindi naman bago yan eh. Luma na rin yan. Ayaw na rin ng tao dyan. Ikalawa, sa tingin nyo ba hindi masaya si Leni na second? Tandaan nyo ang sinabi po, no? Ang sinabi ni nasirang Miriam Defensor Santiago, pag ikaw presidential candidate ka at pangatlo ka sa survey, ibig sabihin yung una, pangalawa at pangatlo, babaha yung campaign fund. Wala akong inaako sa kay Leni. Wala akong inaako sa kay Leni. Akusahan ba natin yan na siya ang pinakamasayang natalo? Hindi ba? Ang saya-saya kaya ni Leni na natalo. Ang sabi niya nga, uulit pa tayo. Kahit matalo tayong muli, uulitin natin to dahil napakaganda na experience. Magandang experience. Ano ba experience ni Leni pagkatapos ng eleksyon? Hindi natin sasabihin na travel. Huwag niyo intrigahin. Anong travel? Si PBBM yung nagta-travel. Nagta-travel ba si Leni? Can afford? Can afford na mag-travel matapos matalo? Okay. Balikan na po natin to si eto pong si Suarez. House Deputy Speaker David Suarez raised objection to the question used by Pulse Asia in its survey. Ayan, no?
The phrasing of the questions by Pulse Asia seem crafted to steer respondents towards a specific viewpoint in charter amendments. Suarez noted that the questions appeared to blur. No, pinalalabo raw ng mga question yung intention ng proposed amendments. Ano po ibig sabihin nyo? Survey po nila yan. Sige, tuloy muna natin. The survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extension, foreign exploitation of natural resources, and shift from presidential to parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to Chacha. So yung pagkakatanong daw ng Pulse Asia ay mukhang ginaguide nila yung tao para kontrahin yung Chacha. Ganda ng sinasabi niya. Matalino to si Suarez, no? Magaling talaga to eh. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na teka muna, mukhang yung mga katanungan ng survey na yan ay pumapabor na mag-anti-Chacha ang tao. Di ba? Ano ngayon? Bias survey questions can distort public perception and hinder meaningful dialogue on constitutional reforms. So ang akusasyon ni Suarez para makontra yung overwhelming kasi yun 88%, parang ano po yun, siyam sa kada 10 Pilipino, no? Isa lang po yung may gusto ng charter change. Talagang talon-talo po sila yung mga nagsusulong. Kaya kinakailangan nila, bakit sila nagsasalita na ganito? Kinakailangan nilang mag-question yung mga tao. Naunawaan ko yung sinasabi ni Suarez. Promise, naunawaan ko kung saan siya nanggagaling. Ang problema, Suarez, kinukomplikado mo yung sitwasyon di ba? Kinukomplikado mo. Samantalang naipaliwanag na namin dito yan na hindi naman mismo yung charter, hindi naman natin alam kung anong babaguhin di ba? Hindi po yun yung mismong proponents, yung pong mismong nangangampanya ng para sa Chacha at yung anti-Chacha ang ginajudge. Di ba? Kaya po overwhelming yung pagtutol. Sino po ba nakakaalam kung anong babaguhin ninyo? Wala pa na po nakakaalam Pero bakit po overwhelming tinututulan yung Chacha? Yung personality behind. Yung pong nagtutulak, yung po yung tinututulan ng 88%. Si BBM po, si Martin Romualdez, kayong mga congressman, kayo actually ang tinututulan ng 88%. Alam mo, itong mga sinasabi mo, ano yan magandang debate, academic debate, no? Pwede yan sa sa university, no? Pagdebatihan ng mga tao sa kumukuha ng polsay, subject for debate. Pero ang katotohanan, simple lang po mag-isip yung mga Pilipino. Pucha, hindi nga nila mapaunlad tong Pilipinas. Ang dami-daming ang problema. Unahin pa nila yung Chacha. No to Chacha kami. Ganun lang po yan. Sinabi ng mga Duterte, ayaw natin ng Chacha. Ayaw namin ng Chacha. Naniniwala kami sa mga Duterte. Hindi po kinakailangan ng komplikasyon. Sino yung nagsusulong ng Chacha? Si BBM, si Martin Romualdez, mga congressman. Wala kaming tiwala dyan. Kaya na-reject. Hindi dahil sa mga tanong ng Pulse Asia. Hindi dahil kung ano-ano. Oo, tinataasan ni Suarez Pero hindi pa umaabot yung mga tao, mga Pilipino, hindi pa ganun. No? Hindi pa po tayo umaabot sa debate na ganun, na mataas. Simple pa lang po yan. Alam ng mga tao na yung nagsusulong ng Chacha, kilala nila at wala silang tiwala. Kaya overwhelming, rejected. Di ba? Sige, basa pa tayo ng isa pa. Ito pa isa. Pulse Asia is... ano naman yung sagot ng Pulse Asia? Sinagot po sila dahil sinisiraan yung hanap buhay nila. Parang yung Pulse Asia, ang binibenta po nila, ang kanilang business ay survey. No, survey po yung business ng Pulse Asia. Parang sinasabi nyo na bias yung Pulse Asia, papalag yung Pulse Asia. Ano po sabi ng Pulse Asia? Ito logical yung sinabi ng Pulse Asia. Pakinggan nyo kung paano sinagot yan ng Pulse Asia.
Okay, sabi ng Pulse Asia President Ronald Holmes is stand by pollster latest survey showing majority rejection of charter change after House lawmakers raised question on how it was done. Okay, pinangangatawanan ng Pulse Asia President na si Ronald Holmes na yung kanilang ginawa ay scientific, yung kanilang ginawa ay makatotohanan yung survey nila, no? Na majority ng mga Pilipino rejected, nire-reject nila yung charter change. Alam niyo po, sa totoo lang, iba po yung dating ng 88%. Kung mga 60%, kaya pang habulin yan eh. Limbawa, 60%. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.